So ito mula sa SMNI mga kapatid, proyekto daw ng Pilipinas, proyekto sa Pilipinas no, di na pinondohan ng China, sabi ni Attorney Roque. Alam natin mga kapatid si Attorney Roque ay hindi siya ganun ka-agresibo no pagdating sa usapin ng China. In fact, sa mga ilang video na panood na natin sa kanya ay parang maka-China rin siya no mga tol no. So ito tignan naman natin ngayon kung ano ang masasabi ni Attorney Roque na hindi na daw pinondohan ng China ang mga proyekto sa Pilipinas. Ano kaya ang ating maririnig, no? Panoorin natin 'to mga tol, samahan lang ninyo ko at magbigay tayo ng ating mga komento at reaksyon. At ito'y naka-upload sa channel ni DZAR 1026 mga kapatid, no? So subscribe na rin tayo diyan at syempre paki-like ang video. So, huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin 'to mga tol. Ang kapalit, siyempre galit sa atin ng China. Hindi na pinondohan ng mga proyekto. Yung mga napakamoderno mga tren na meron na ngayon sa Vietnam, sa Indonesia, sa Laos, pinagkait sa atin ngayon ng China. Kasi natural, bakit natin biregaluhan? Bakit regaluhan ng China ang kumakalaban sa kanya? Pero tingnan niyo po, ang Vietnam, ang dapat nating gayahin ng mga hakbang. Dahil ang Vietnam, gaya ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, hindi pinayagan ni isang inch ng kanilang teritoryo mawala. At kung kinakailangan, mainit ang kanyang mga salita. Pero hindi niya tinatapos yung relasyon ng Vietnam at China dahil sa mga pinagagawang isla. Teka, may narinig ba tayong mga salita ni Duterte na mainit at matigas laban sa China mga tol? Ako ang naaalala ko lang nung panahon ng campaign na sinabi niyang sasakay daw siya sa jet ski. Ito mga kapatid let me clear. No, hindi tayo anti-Duterte. In fact, mga kapatid, idol natin 'yan at talagang gustong-gusto ko si President Duterte, no. Sa lahat ng mga naging president, puwera lang muna ngayon kasi hindi pa tapos ang termino ni PBBM Sa lahat ng mga naging presidente, si Digong talaga isa sa mga gusto ko. Lalong-lalo na nung mga panahon niya, talagang bumaba ang bumaba ang usapin tungkol sa mga illegal na bawal na gamot mga tol, no? Yung war on drugs niya talagang maganda 'yon mga kapatid. Pero pagdating nga rito sa pakikipagrelasyon sa China, ito yung naging bunga, no? Ito yung naging bunga. So sinasabi rito ni Attorney Harry Roque, tulad daw ni Duterte, hindi namigay ng kahit inch no ng ating teritoryo pero hindi tinatapos ang relasyon. Well, ganun din naman tayo ngayon mga tol 'Di ba? Sabi ni PBBM, hindi naman daw hindi tayo mamimigay ng kahit anong kahit inch ng ating teritoryo pero di naman niya tinatapos yung relasyon natin sa China. In fact, gusto niya nga makipag-usap 'di ba? Sa China Kaso, since ngayon nga ay nababalita na sa media at nagkakaroon na ng boses ang PCG, doon nababadtrip ngayon ng China at saka isa pa, winelcome ulit natin yung Amerika mga tol. Unlike dito sa panahon ni Duterte na talagang pinalayas yung mga Amerikano mga tol, no? Yun ata ang naging nagustuhan ng China mga tol. Balikan muna natin ng konti. Pero hindi niya tinatapos yung relasyon ng Vietnam at China dahil sa mga pinagagawang isla. Sinusulong pa rin ang pangangapital, sinusulong pa rin ang pangangalakal, sinusulong pa rin mga proyekto na binibigay ng China. Kaya nga napakagaganda na ng trend nila ngayon. No? Yan din po ang karanasan ng Indonesia. Attorney, may tanong ko lang doon sa foreign policy ng ating Pangulo ngayon. Recently lang, medyo meron siyang komento ukol nga dito sa paano pa mapaganda yung relasyon ng Pilipinas at ng China. Doon sa kanyang mga pahayag, statement, sabi niya, yung traditional natin na ginagawa hindi nagiging effective, dapat maghanap tayo. Tingin mo, nakahanap na ba siya? Paano ba kaya niya hahanapin yung magandang hakbang para magkaroon muli ng magandang relasyon ang Pilipinas at ang China? Wala pa. Kasi sabi lang niya, kinakailangan magbago ng approach kasi hindi epektibo. Ang naging resulta, siyempre, ang huling deklarasyon ng China, maghinay-hinay ka Pilipinas. Siyempre po, kapag tinuruin mong kaaway ang China, hindi ka naman para halikan at sabihin kaibigan pa rin kita kahit anong mangyari, miski gagamitin mo ang teritoryo mo sa pag-atake. Pinapagamit mo ang teritoryo mo sa pag-atake laban sa aking bansa. Medyo ingat-ingat tayo sa pakikinig kay kay Attorney Harry Roque mga kapatid medyo ingat-ingat tayo sa pakikinig. Medyo parang naliligaw ang mga Pilipino mga tol sa mga nangyayari.
Unang-una, 'di ba sinabi nga ni Defense Secretary Gibo Chodoro, hindi tayo nakikipag-away sa kanila, hindi tayo nag-aano ng gulo, hindi natin sila inaaway. Nagre-react lang tayo sa ginagawa nila dito sa ating soberanya. No, kini-claim lang natin yung dapat atin 2016 pa, mga kapatid, no, 2016 pa. Na hindi naman din kasi ipinush nung nakaraang administrasyon, mga tol, 'di ba? May isa tayong nabalitaan ganun eh, ang Duterte administration walang balak ipatupad yung 2016 Arbitral Ruling Award, mga kapatid, no. Meron tayo isang balitang nakita niyan. Hanapin ko na lang, no, next time ibabasahin natin. Pero eto nga, no, ang ginagawa lang kasi natin ngayon, mga tol, kinukuha lang natin yung dapat atin na noon pa, 2016 pa. Naipanalo nga natin yan eh. Kaya nga tayo nagsampa ng reklamo, 'di ba, sa dahig sa Final Court of Arbitration, 'di ba? So ngayon, mga tol, hindi tayo nakikipag-away sa China, 'di ba? Ganun ba ang tingin nila ganun ba ang tingin nila sa Pilipinas na kinukuha lang naman yung kanyang karapatan? O for example, ikaw, 'di ba? Ikaw, meron kang inaangkin na lupa. Meron kang inaangkin na lupa. Tapos yung may-ari nun, pinagtatanggol niya lang, 'di ba? Pinag-aano niya lang, pinaglalaban niya lang. Ang ibig ba sabihin nun, nakikipag-away sa iyo 'yun? Hindi, ikaw ang nanggugulo eh. 'Di ba? So ganun din yung China, mga kapatid eh. Kaya ingat-ingat tayo sa pakikinig, mga kapatid ha. I-ano nyo na lang, i-analyze nyo na lang sa isip ninyo. No? Hindi po ganoon talaga. Ang mga bansa po, bagamat yan ay walang personalidad, pinamumunuan ng tao rin. At kung anong ikagagalit ng Pilipino, siguro yun din ang ikagagalit ng China. O sabihin natin meron tayong kahidwaan na bansa. Ano naman ang mararamdaman natin kung pinagamit naman ng China yung Taiwan para magkaroon ng isang base militar, yung kaaway natin na napakalapit sa ating teritoryo, no? Siyempre, Wala tayong pakialam dun kung gusto nilang ipagamit yun, mga tol. Sabing gano'n ni Atty. Roque, kung anong ikinagagalit daw ng Pilipino, yun din daw ang ikinagagalit ng China. Nandun na tayo, mga tol, na yung claim natin dito sa West Philippine Sea ay may claim din ang China. Pero eto yung ikukumpara mo, mga tol, no? Ang China ba, meron silang pinanghahawakan based, no, sa international law? Legal ba ang kanilang claim? Legal ba yung ipinaglalaban nila? Di ba hindi naman? 'Di ba? Doon tayo sa legal, doon tayo sa legit, doon tayo sa may katotohanan, 'di ba? Hindi porket may claim diyan ang China, mga tol, tama na agad sila. Kasi unang-una, wala nga silang ibang pinagbabasehan kundi yung historical claim nila, pero nakapirma sila sa UNCLOS at sinabi na ngang walang basehan yung claim nila, kaya nga sila natalo 'di ba? Doon sa Court of Arbitration nung 2016, kaya nga sila natalo eh. Dapat tanggapin nila yung pagkatalo nila, mga tol, at kilalanin nila ang Pilipinas bilang isang lehitimong may EEZ o may exclusive economic zone, may sovereign rights dito sa West Philippine Sea o yung 200 nautical miles. Kung ayaw nilang kilalanin ang Pilipinas, mga kapatid, no? Di sana wag na lang sana nilang pinapalayas yung mga mangingisda, wag sana nilang hinaharas yung mga barko natin kapag meron tayong resupply mission, kapag yung BFAR natin namimigay lang ng regalo sa mga mangingisda, wag sana nilang hinaharas, di ba? Yun ang napapansin natin, mga tol eh. Parang gina-justify pa eh ni Atty. Harry Roque yung yung ginagawa ng China eh. O andun na tayo, may claim ang China diyan. So kung ano yung kinagagalit ng Pilipino, yun din ang kinagagalit ng China, mga tol, kasi pareho tayo may claim. Ang tanong, sino ba yung legit, 'di ba? Sino ba yung may pinanghahawakan? Sino ba yung sinusuportahan ng batas pang karagatan, 'di ba? Tutuloy ulit natin. siyempre po, magagalit din. So ngayon, ang hindi binigyan ng pansin ng ating local media ay yung warning na kung hindi ako nagkakamali ng Foreign Minister tayo na maghinay-hinay ang Pilipinas, no? Dahil napupuno na rin ng China, no? At alam naman natin na bagamat lahat ay ginagawa natin para ang ating Uncle Sam ay makihimasok na at makialam dito sa pinag-aagawan na isla, unfortunately, doon sa mga maka-Amerikano nating mga kapatid, hindi po talaga makikipaggera ang Amerika para sa pinag-aagawang teritoryo dahil ang talagang pulisihin nila, hindi sila naghihimasok sa mga pinag-aagawang teritoryo. Sila po Hindi talaga dapat sila manghimasok, no? Hindi tayo pro US.
At dapat hindi tayo pro sa kahit na anong bansa maliban sa Pilipinas lang. Gagalaw siguro kung talagang pipigilan ng China ang paglalayag ng mga barko na magde-deliver ng langis sa Amerika. Pero yan naman po ay talagang hindi magagawa ng China. Dahil sila po mismo maaabirya. Bakit? Kasi pareho naman ang pinagdadaanan ng mga barko papunta ng Amerika na dala-dala ang langis galing sa Middle East sa mga barko na nagdadala rin ng langis papunta ng China. So magkakaroon ng sigalot dyan sa South China Sea na yan, napaka-importanting sea lanes, edi pareho sila mawawalan ng supply ng langis. So hindi po mangyayari yan sa tingin ko. Hindi po niya itatrato na internal waters itong South China Sea dahil alam nila na pati sila ay maaabirya at lahat naman tayo, pag wala tayong langis, titigil ang ating ekonomiya. Attorney, ano naman ang masasabi mo dito sa naging statement ng Chinese government? Kasi nga, mayroong mga nag-aakusa sa China na may binabayaran di umano na mga Pilipino para ipakalat din yung kanilang mga propaganda daw ng China dito sa Pilipinas, no? And binabayaran. Ano kaya yung mga propagandang sinasabi nila na ang mga nangyayari ngayon ay kinagagalit din ng China? Eh, hindi naman propaganda yan, katotohanan naman yan. Tinuring natin kaaway, natural, tuturuin din tayong kaaway. So anong propaganda yan? Na meron ng titulo ang Pilipinas sa mga islang pinag-aagawan? Wala pa po. Ang panalo po natin sa Arbitral Award ay yung mga deklarasyon lamang ukol sa Law of the Sea. At panalo tayo dyan dahil ang sinabi nga ng Law of the Sea Tribunal ay walang basihan yung historic rights na ginagamit ng China para angkinin ang halos kabuuan ng South China Sea. Yun nga yun attorney, di ba? Wala ngang basihan. Pero ang sinabi ng China ay hindi daw nila kikilalanin yung arbitral award na yun. No? Kaya nandiyan pa rin sila. Kaya nga patuloy ang ginagawa nila whenever na meron tayong, di ba, Ayungin Shoal. Di ba? Sa Ayungin Shoal. O sige, paano mo ipagtatanggol? Yung Ayungin Shoal, hinaharas tayo ng China whenever na may tayo dyan, resupply mission. Diba? Kasi nga hindi nila kinikilala yung arbitral award na yun. Diba? Yung propaganda mga tol, wag na tayo magbulag-bulagan ng Pilipino, madaling masilaw sa pera mga tol. Wag na tayo lumabas ng ibang bansa mga kapatid, dito lang sa Pilipinas Hindi ninyo mapanghawakan o hindi mapanghawakan ng maraming mga Pilipino, hindi man lahat pero maraming Pilipino, hindi nila mapanghawakan yung kanilang dignidad. Basta bayaran sila, 'di ba? Ipapangampanya nila yung kahit naman hindi nila gusto. Yung kadalasan nga diyan hindi pa mga botante, 'di ba? O yung iba diyan botante ipagbibili nila yung kanilang boto para sa kakarampot na halaga mga tol. Yung pa kaya kung babayaran ka para mag-post ka lang about sa China, about sa mga ginagawa ng China, 'di ba? Mag-post ka lang ng ganyan. Yung iba hindi na kailangan bayaran kasi talagang halata namang inchik sila 'di ba? Halimbawa katulad nung si Herman Chu Laurel, mga kapatid, lagi natin napapanood yun. Sobra-sobra pagtatanggol nun sa China, mga tol. Kung titignan mo, hindi rin naman siya mukhang Pilipino, di ba? So yung mga ganon, hindi naman kailangan bayaran na yon mga tol. No? Talagang na yon, ligas na sa kanila yon. Pero yung ibang mga Pilipino, di ba? Hindi na natin kailangan maging bulag pa dyan. Tanggapin na rin natin ng katotohanan na ang Pilipino, madaling bayaran mga tol. Diba? May mga Chinese na na nagpapagawa ng mga peking dokumento para makakuha sila ng mga lehitimong dokumento rito sa Pilipinas, mga tol. Lehitimo pero peke Papagawa sila ng birth certificate dito. Sino gumagawa ng mga yon? Pilipino rin. 'Di ba? Nababayaran kasi mga tol. Kaya hindi niyo na kailangan pang ipagtanggol, Mr. Attorney, na meron talagang may mga Pilipino talagang nababayaran para sa propaganda na 'yan. No, tuloy natin. Yung historic rights na ginagamit ng China para angkinin ang halos kabuuan ng South China Sea. Pero hindi pa rin po nagkaroon ng desisyon na tayo po ang nagmamay-ari ng Pag-asa at iba pang mga isla na ating ino-occupy. Yan po ay disputed pa rin. At habang wala pa pong resolution yan, siyempre, walang linaw kung sino talaga mayroong pinakamalakas na titulo dyan sa mga pinag-aagawang isla. So ano kaya yung propagandang sinasabi nila? Kasi ang propaganda, walang katotohanan. So far, kung ang sinasabi nilang propaganda ay hindi naman tayo nanalo pagdating sa pinag-aagawang isla dahil dyan sa arbitral award na yan, wala pong kasinungalingan yan. Yan po yung katotohanan. Nandun po yan sa desisyon.
na talagang hindi sila magdedesisyon pagdating sa soberenya sa mga pinag-aagawang isla kasi yan po ay labas na sa jurisdiction ng Tribunal for the Law of the Sea. So malaman natin ay sinasabi nilang propaganda. Propaganda ba yun na masama ang gera sa lahat ng bansa? Abay kung propaganda yan, edi dapat lahat tayo ay pumapalakpak sa nangyayari ngayon sa Ukraine at sa Gaza. Pero anong alam natin? Naging mas mahirap ang buhay dahil po sa gera sa Ukraine at lalong-lalo na dyan sa gitnang silangan na ngayon po talaga babantayan niyo po bagamat bumaba po ng bahagya ang presyo ng langis mula po ngayon hanggang sa mga susunod na buwan patuloy na po aakyat yan. Bakit? Dahil nandyan na po ang winter. Okay? At nandyan na po yung banta ng Hutu na patuloy nilang tatargetin yung mga naglalayag na barko dyan sa Gulf of Aden. Na pinagdadala ng Houthi na pinagdadaanan din ng mga barko na daladala ang ating mga langis. Nako, kapag yan po ay hindi talaga humupa, abay, sino magdadala ng langis sa atin? Babalik po tayo sa panahon na pila-pila tayo sa gas stations. Kaya kinakailangan ihanda ang mga bisikleta. Dahil baka yan po magiging mode of transportation natin, bisikleta. So talaga ayusin ko na nga yung aking bisikleta at saka ako yung magpapakondisyon na. Oo, magpapaano na ako, kondisyon na ako. Meron pa akong dagdag tanong, attorney. Pag ibaba, halimbawa, kung isang Pilipino, yung kanyang opinyon ay parang hindi siya sumasang-ayon sa hakbang ng gobyerno natin sa pakikipag-deal dito sa South China Sea, dapat bang siraan agad? Sasabihin pro-China ka na, hindi ka na pro-Pilipinas, kalaban ka na ng Estado. Kumbaga, kung papanig ka pala sa isang bansa na tingin mo ay tama yung ginagawa or mali yung yung ginagawa, parang agad yung bubusalan ka, dapat ganito, dapat ikaw ay makapilipino. Ano ba? Yung pagbubusal po yan ang kalaban ng demokrasya. Kasi ang demokrasya po, naniniwala talaga tayo na iba't ibang pananaw ng ating mga kababayan at kinakailangan hayaan pakinggan, madinig ang lahat ng pananaw dahil pag pinagsama-sama mo yung mga pananaw na yan sa malayang merkadong idea, dyan po lalabas yung solusyon sa ating problema. Yun din naman ang isang problema sa mga Pilipino. Masyado silang close-minded, no? Yung tanong, mga kapatid, nitong reporter o yung nagtatanong kay Harry Roque, ano naman daw masasabi dun sa mga Pilipino na parang kokontra agad, no? Hindi pa alam kung ano nangyayari, kokontra agad, mga tol. Which is mali rin naman, no? Kailangan nating suportahan yung ating gobyerno sa gusto nilang gawin para naman yan sa ikabubuti natin. Hindi naman tayo pwedeng panguna sa kanila o maikipag-usap kami sa China. Hindi, dapat di ka na ikipag-usap sa China. Pro-China ka pala. Hindi ganun, mga tol. Unang-una, tayo yung mga pro-Filipino. Kung ano ang ikabubuti sa ating bansa, dapat doon tayo. Pero dapat marunong ka rin manimbang. Kapag ang nakikita mo, lahat na lang ng ginagawa ng China ay pinagtatanggol mo at nagagalit ka pa sa PCG natin, nagagalit ka pa sa mga Pilipino at lahat ng sisi na lang ibabato mo sa Pilipino, yon. Na matatawag na nating pro-China yon kasi bulag ka na eh. Diba? Yung ginagawang pangaharas ng China, sasabihin mo, hindi, tama lang yung ginagawa nila kasi sine-exercise lang nila yung kanilang sovereign rights. May narinig na tayong ganyan, mga kapatid, may nagsalita ng ganun. Diba? Ine-exercise lang ng China ang kanilang sovereign rights. Pasalamat nga tayo water cannon lang ang ginawa sa atin Yung mga ganong pananalita, mga tol, masasabi mo pa bang pro-Filipino yun? Pro-China na yun, mga tol. Pero yung nagbibigay lang ng opinyon sa gobyerno na halimbawa, ang gobyerno natin magkakaroon iminumungkahi ang back channel talks. Sasabihin lang natin opinyon natin, wala namang mangyayari dyan kasi unang-una, sinabi na nga ng China na hindi nila kikilalanin yung arbitral award. So para saan pa yung ipupush natin sa kanilang nagsasagawa kami ng resupply mission. Pasok to sa aming exclusive economic zone. 'Di ba? Pasok to sa aming exclusive economic zone, ginagawa lang namin yung mission. Pero ang gagawin ng China pasok to sa aming soberanya. Kinikilala namin to, historical rights namin, may historical claim kami rito. Dapat magpaalam muna kayo sa amin bago kayo pumasok dito sa Ayungin Shoal. O paano 'yan? Susunod na lang tayo sa kanila. O sige, China, para maayos na yung sigalot na to, magpapaalam na lang kami sa inyo every time na magsasagawa kami ng resupply mission. O diba? O pag sinabi ng China, alisin nyo na. Alisin nyo na dyan yung nakasadsad na barko. Illegal yan kasi nasa loob yan ng soberanya namin. So ano gagawin ng Pilipinas? O sige, China,
Aalisin na namin yung BRP Sierra Madre para matapos na tensyon. Ganon, 'di ba? So pag tayo nagbigay ng opinyon tungkol sa bagay na ganyan, ano na agad tayo? Kalaban na agad tayo ng demokrasya. Hindi rin gano'n 'yun mga tol. Dapat titimbangin mo rin, eh. Titimbangin mo rin, saan ka ba? Okey tayo makipag-usap sa China mga tol, pero ano ang gagawin ng gobyerno natin, 'di ba? Anong aksyon ang gagawin ng gobyerno natin, 'di ba? Paano ngayon natin mapapanindigan yung pakikipag-usap na 'yan? Kaya sa back channel pa 'yan o sa harap ng media, paano kapag nagsalita ang China? Ito yung pinupush nila, eh. Gusto ng China alisin na natin yung BRP Sierra Madre dito sa Ayungin Shoal. O tanong, gagawin ba ng Pilipinas o hindi? Kasi pag inalis natin yung BRP Sierra Madre dyan, maniwala kayo, ilang buwan lang makalipas may isla nang nakatayo dyan mga tol. O, susunod ba Pilipinas doon? Kung hindi susunod ang Pilipinas, wala ring kwenta yung back channel talk na yan. 'Di ba? Yun ang nakikita natin doon. So, ikaw bilang isang Pilipino mga kapatid, pwede mong ipagpatuloy itong videong 'to, kasi medyo mahaba-haba na, eh. Pwede mo ipagpatuloy itong videong 'to, panoorin mo dito sa nakalagay naman po ang link sa ibaba 'no. Nakalagay ang link sa ibaba 'no. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.